saktong load ko. Ayun na yun. Napakahaba ng inyong sermon. So, ngayon ay susubukan natin iklian. Talent. Ito ay ano nangyari sa ating bakit nawala ang nakalagay ito? Hindi pa nakalagay dito yun. Ating pag-aaral ngayon ang Matthew 25:14 to 30. Kung dalawin niyo inyong Biblia, ay atin pong pag-ukulan ng pansin ng mga talatang napapaloob sa kabanatang ito. Magsisimula tayo sa 25:14. Again, it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. So also the one with 2 talents gained 2 more. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received the 5 talents brought another 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share with your master's happiness. The man with 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid, and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I scattered, where I have not sown, and gather where I have not put or scattered seed. Where then? Well, then you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest. Take the talent from him and give it to the one who has 10 talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping
and gnashing of teeth. Sad story, sad end. Maybe you have a total picture of what went on in the story. Nakakahabag ang iisa na ang sa kanya ay ginuha pa. Ano ang mga ibig sabihin ng ating pag-aaral na ito? Ito'y tinatalakay na sa atin. Ating reviewin ang ilan sa mahalagang puntos. The boss does not back or doesn't come, I should say. The boss doesn't come back for a while. We know that. We have the picture of that in our mind. Maybe he was a wealthy man who went on a journey. 8 talents were divided among 3 servants. 5, 2, and 1. Servants have different results. One with 5 talents uses them to gain 5 more. One with 2 uses them to gain 2. Third servant hid his 1 talent in the ground. Then master returns after a long time. The first 2 servants bring the results, doubling what were entrusted. Same response from the master. Well done, good and faithful servant. The last servant comes with an excuse. The master is hard man. In fact, he told the master, I know that you are a hard man. In fact, you harvest where you have not sown, where you have not scattered seed. And he told, I am afraid. That servant was afraid that he would fail and lose the talent, that he would have to work hard. So he gives back the single talent. What happened? Master rips into the unproductive servant. He doesn't defend himself. Hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Hindi niya sinabi, hindi ako kagaya ng iniisip mo. Basta't ang sabi niya ay, tinawag niya ang lingkod na ito at sinabi, ikaw ay tamad at masama, lazy and wicked. The servant played it safe and ended up losing everything. Nagsigurado. Pag nagsisigurado, kung minsan lalong wala. Ang sabi niya, kung ito'y isusubo ko at gagamitin ko isa-isa na nga ito, kung mawala ito, lagot ako. Itatago ko na lang. Merong mga nagsisigurado na lalong napapamalik. Kagaya ng isang bata, ang sabi sa kanyang ama, Itahin, nakalimutan ko na po ang spelling ng success. Ilan po bang S doon sa huli? Sabi ng ama, ikaw ang nag-aaral, dapat alam mo. Nakalimutan ko na nga po eh. Sa palagay niyo ba ilan? Kasi di ko po malaman kung isa o dalawa. Sabi ng ama, tatlungin mo para sigurado. Play safe. Magsigurado. Pero nung magsigurado, lalong mali kahit padamihan, di ba? Merong isa, baka mawala, sisiguraduhin, lalong wala. Mga minamahal, kayo at ako ay pinagkalooban ng isa, maaaring 2, 3, o ilan man. Sa iba ay maaaring mas marami. Sa inyo ay maaaring mas kaunti. Sa akin ay mas lalong maaaring kaunti at sa iba ay marami. Pero may mga mahalaga tayong pag-uusapan na mahalagang prinsipyo tungkol sa mga bagay na yan. Ang una, certainly He can use you. Actually, dapat nalagyan ko ng letter yung H sapagkat tumutukoy sa Panginoon. Tiyak na maaaring gamitin ikaw
maaaring gamitin tayong lahat. Sang-ayon sa kaloob sa bawat isa sa atin. At yun ay sang-ayon din, as nakalagay doon ay according to each ability. Ibig sabihin, hindi ka pagkakalooban hanggat hindi mo kaya. At kung minsan, ang pinagkaloob sa iyo, iniisip lang natin na hindi natin kaya. Pero pag dinivelop natin, at ang bawat dumadating na pagkakataon ay ginagamit natin, kagaya ng pinagagawa ng publication ng hospital, medyo nahihirapan, ito ay may hamon, pero pag ginamit natin ang ating talento, umuulan kaysa sabihin natin, oh, sa iba na, hindi ko alam yan. So, binibigyan ko ng hamon kayo na sa oras at kayo ay mayroong nakaatang na responsibilidad, gawin natin ang pinakamabuti. Kaysa naman sabihin natin, hindi na lang gamitin. Pero pag hindi natin ginamit, wala na lalong dadating. Sapagkat yung iisa na hindi ginamit, inaalsan pa, at doon pa ibinibigay sa marami. Kaya kayo magtataka, kung isang yung busy, yung trabaho doon ibibigay, bakit natatapos? Kaya tama ang kasabihan na, if you want a work be done, give that to a busy man. Hindi doon sa walang ginagawa. Dahil walang ginagawa, ay talagang ayaw gumawa. Pero yung maraming gawa, at binigyan mo ng dagdag na trabaho, at ginamit niya, nababadot niya ang kanyang time, natatapos. May mga tao ang tingin sa atin ay tayo lahat. Alam niyo nung ako'y katulong, ang sabi ng aking amo ganito, Nes, huwag kang manghihina ang loob. Kahit ikaw ay katulong lang dito sa aming bahay, tinuturing ka namin na parang anak. At huwag mong isipin na ikaw ay katulong lang. Ikaw ay may pag-asa. Ang gandang pakinggan, pag sinabi sa iyo gano'n, you are a young man, a promising young man. And I can see your bright future. Ang magaling ng mga tao kasalita ng ganito. Nakaka-encourage. Pero sabi sa akin, alam mo, ang tingin ko sa iyo, pwede kang magsalita sa unahan sa mga kapatid. Ako? Bakit mo binyagan magsasalita sa harap ng mga kapatid? Ako'y katulong lang ninyo. Tagapagdilig ng tanong. Kapag mamatay ang palay, pagpalit ng namatay ang palay. Tagapagbuhat sa gilinan. Pwede. Pwede kong isipin yun. Pero sabi ng ating ako, kaya mo. Di ka naman agad magsasalita. Siyempre, dandahan. Ang una, magpipreside ka muna. Oo. Kayo ba nabibigyan na tangkulin mag-preside? Sabi niyo, siya mo magaling. Tinuturo natin. Sabi, malaki ang paniwala ng aking amo sa akin. Magpipreside ako. Sa itinangin namin mga sabi, tumabo agad ako sa loob, sa sagingan, at ako'y nag-practice. Sabi ko doon sa mga saging, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tinitingnan ko rin kung may tao. Nagsolo ako ng mga babanggitin ko. Sabi ko, sabi ng aming amo, pwede akong gamitin ng Panginoon. Sige, magandang opportunity ito. Nung masaulo ko na, dumating ng pagkakataon. Pinapractice ko rin sa harap ng salamin ang aking pagngiti. At yung aking sinaulo, naku, sa ulo ko na. Dumating ang pagkakataon, pipreside ako. Ang tapos sa unahan, nasabi ko, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ng mga kapatid. Kami na ako sa unahan, meron nakaupo na kasama ko roon, kinukulbit ako sa puwit, nasabi sa akin, gabi. Gabi nga pala, yun ang napractice ko, magandang umaga. Nakumpisa ang mga tala namin namin, nangyayin ka namin siko, nangagal ka namin doon. I was really trumpet, sabi kang gagawin ko. Nasa na, hindi ko na maisip yung aking nasa ulo. Nawala lahat. Ang ganda-ganda pa naman.
Dalawa lang klase ang tao na nakilala ko. Ang isa yung aking amo, at ang isa ay yung elder ng church. Ang isang elder ng church yung nagsabi sa akin, sino ba nagsabi sa iyong ikaw ang mag-preside? Yan ang mahirap niya sa ibang mga tao. Bago-bago pa lang, mga mag-preside, hindi naman marunong. Hindi pwede, yung mga kagaya mo, hindi pwede na basta nalaman, bibigyan mo tungkulin ganyan. Ba't nga kaya mo, nakapakap ako, sa una lang yan. Sa susunod. Kaya mo na. Sabi ko, wow, bakit ang aking amoy may tinatanaw na pag-asa sa akin? Ito ang gusto kong sabihin sa inyo, tinadala sa inyo. Certainly, tiyan, God can use you. Huwag niyong isipin wala kayong talento. Baka ang talento ninyo hindi lang napapractice, hindi lang nagagamit. Ang paniniwala natin hindi atin ang talento niyon. Pero may mga tao, may gift of intuition. Tulungan sana natin ang mga kapatid natin na may talento. At sabihin natin, nakikita ko, sa iyong kakayanan, magagawa mo. Mga minamahal, kanina kausap ko yung mga naroon sa cafeteria. Nasabi ko, nag-work ako ng matagal sa cafeteria. At sabi ko, kahit forever ako sa cafeteria, kung talagang yun ang bibigay sa aking trabaho, bubutihin ko. Pero alam niyo, pag pinagbubuti natin, tayo napapalagay sa kung saan, sa kung saan, sa kung saan, at pinagtitiwalaan tayo. You can do more than you think. Don't limit yourself. Hanggang dito na lang ako. Wala akong pinabukasan. Hindi ako kagaya ng iba. Matalino. Saka, siyempre, iba sila. Medyo puti-puti. Tangkad-tangkad. Iba ako eh. Tapos titingin sa salamin. Bakit pa ako ganito? Kawawa naman ako. Yan ang mahirap. Yan ang pabalita ngayong hapon. Sa pagkatay nila ng Panginoon, don't compare yourself to others. Once you do it, dalawa lang ang kahilat na niyan. Isa, magmalaki ka. At sabihin mo, mas maganda ako sa kanya. Pangalawa, mahabag ka sa iyong sarili. Bakit ako nilalang na ganito? Ang isa ay nagmamalaki. Alam niyo, isa nagmamalaki. Ang sabi niya, Pastor, alam niyo, ako'y malimit magkasala. Nahihirapan ako, Pastor. Tulungan niyo ako sa ano ba nangyayari sa iyo? Pastor, marami akong kasalanan eh. Sa tuwi po akong sumisimba. Lagi po ako nagkakasala. Bakit? Kasi po pag ako'y sumisimba, wala po akong makita mas maganda kayo sa akin. Ako po ang pinakamaganda. Yun ang kanyang inaamin na kasalanan. Oo, sabi ng pastor, hindi ka nagkakasala. Ikaw ay nagkakamali. Huwag natin masyadong isipin na lamang tayo sa iba. At sinasabihin natin, ikaw ay ganito, ikaw ay ganito, ako naman ay ganito. Pagkatapos pag ikaw naman, alam niyo, kaya mo sasabihan, yung iba na nagpapares ng sarili, ako, nung nag-aaral, lalo nung nasa kuleyo at nagtatrabaho, siyempre, pag hindi ako bibigyan ng uniform, wala akong uniform. Ay isa lang yung uniform ko, wala naman nakakakita sa akin na bigyan ako. So, natapos na yung uniform ko, lumibis na. Yung pantalon ko, malibis na. Nung minsan nang pabilis ang kilo ng tuhod ko, nabiyak na. Tinahi ko, pag ganyan sa kapit, sumunod na ako. Saan naman padami ng padami ito? Pagkatapos, hindi lang yun. Ang sapatos ko, natapos. Medyo yung ibabaw, pwede pa. Pero yung ilalim, butas na. Kasi tuwi ako lumalakad sa mga batong daan, dahan-dahan ako, hindi ko pinahalata. Sabi, parang masakit. Masakit. Pero alam niyo, habang nahahabag ako sa sarili ko, nagsimula akong magpares, mag-compare, tapos yung mga kasama ko ay naka-4 pa, at nasasabihin, tinig ang akin, ito'y Puma. Puma, hindi ko naman matatak na sapatos. Mga signature. May Converse.
Adidas, Reebok. Tinatas ko din yung mga sabi, nasaan kaya ang tatak na ito? Ikaw, parang walang tatak. Ito nga, sapatos. Kaya wala naman yung habang ako sa sarili ko. Sabi ko, Panginoon, talaga yatang sa luma ay may api. Pero alam niyo, ang patnubay na ginawa sa akin, parang sabihin ko sa inyo, ipinaisip sa akin ng Panginoon. Hindi mo lang ginagawa ang paraan. Gumupit ka ng makapal na karton at ilagay mo sa loob. Alam ninyo, maisip ko yun. Makagupit ako tamang-tama ang sukat, ilagay ko sa loob. Sabi ko, papa nga naman, maganda po nga pala. Masarap, kulang na ang talaga sa paraan. Pero nung umulan ng malakas, natunaw ang gato. Bumalik na naman. Ano ba ito? Pero alam niyo, babahagi ko sa inyo ito. Sa inyo, mga nag-iisip na kayo naapi, ibabahagi ko sa inyo ang aking natutuhang napakagandang quotation. Huwag na niyong kalilimutan. Ito po, babahagi ko sa inyo. Nabasa ko. I complained and complained and complained of having no shoes until I met the man who has no feet. Sabi niya sa kanyang sarili, kung ang taong aking nakilala na walang paa ay maaaring makamiti at magpuri sa Diyos, ako ba naman na sapatos lamang ang wala? Kompleto tayo, mga kapatid. May mga talentong pinagkaloob ang Panginoon sa atin. Maaaring magamit sa paglilingkod. Kung minsan, sapatos lang ang kulang. Pero nakakalimutan natin na pare-pareho tayong may kapansanan sapagkat tayo nasa lupa. Hindi maganda ang magpares ng talento. Ang magaling pa, kung ano yung iyo, gampanan mo. Huwag mo sabihin, api ako. Ang leader, ganito. Ang vice president, ganito. Ang director, ganito. Pero kami, mahirap pa na magpares na ganyan. Pero alam niyo pag nagkaisa, sa ganitong simple illustration gagamitin ko, pumunta ako sa isang maliit na church. Masaya ang church na yun. Tuwing Sabado, nagpapatlak sila. May isang batang excited. Gusto nang kainin ng baon. Kinuha ang baon, hindi alam ng magulang. Tumakbo sa ay, nadapa, bumuhos ang pagkain. Alam niyo, nung bumuhos ang pagkain, umiyak siya, tumatakbo. Hindi niya alam magagawin. Yung may mga talento, tingnan yung ginawa. Ang sabi ng isang may talento, naku, pero pala din yung nata ko na ganito. Pag hindi ito nalinis, mamaya may madidisgrasya dito. May mapipinsala dito. Baka may madulas dahil dito. Anong kanyang gift? Gift of intuition. Alam niya maaaring mangyari. Kaya may dumating naman. Patapos ng intuition, sabi naman, sino may gawa nito? Bakit nagkaroon ng ganito dito? Ang kanyang gift, ganito. Brother, pakikuha nga ng ano doon, ng walis at takadasman. Ano kanyang gift? Gift of command. Leadership! He has the gift. He has the ability of leading, giving a command. Make an order. Yun ang kanyang gift. Pero alam niyo sinabihan niya na kumuha, hindi nagsabi, ikaw na una nakakita. Hindi gano'n. Dahil ang kanyang gift ay gift of service. Hindi siya nagtatampo. Kumuha siya ng dasman. Winalis niya. Nilinis niya. Pero hindi tumigil doon. Ang batang umiiyak, in-approach na mayroong puso mga bagay. Ang sabi, tigil na. Tahanan na. Kaya mo, nakakaawa naman ang batang ito. Anong kanyang gift? Gift of mercy. Lumapit ang isa. Hayaan mo, Tutoy. Marami kami pa bibigyan ko kayo. Gift of generosity. Mamaya ang isang dumating, ganito ang sabi, kaya ikaw, huwag ito kuhanin, hindi kang baon, katatakbo-takbo,
Ano kanyang gift? Gift of teaching. Alam nyo, pagka tayo nagreklamo sa kanilang gift, wala tayong matatapos. Pero kapag ginawa natin pare-pareho ang gift na nasa sa atin, ang responsibilidad na nakaatang sa atin, at hindi tayo nag-iingitan, at tayo ay magkakasamang gumagawa ayon sa talentong kaloob at ayon din sa kakayanan o sa abilidad, may matatapos na maraming ang bayan ng Diyos. Kaya huwag natin kahabagan ang ating sarili at huwag din natin ipagmalaki ang ating sarili. Marami na akong karanasan, lalo na nga nung ako nag-aaral, no? Talagang mapapait, kahit aking mismong kaibigan, kahit pati biro, talagang ako yung tinatalaban ng bisa, ng biro ng aking mga kaibigan. Alam niyo, sabi ng aking kaibigan, ganito, magpapakuha ko yung litrato, meron akong inferiority complex. Talagang mahihayin ako, ayaw kong humarap sa tao, kaya tuwing magpapalitrato, napunta ako doon sa likod. Ako naman ipagtutulakan ng ibang, hindi ka makikita diyan, liit na liit mo, punta ka doon sana. Pinagtutulakan. Hanggang sa pinakukunan din naman na parang habang ang bahay na nasa unahan. At naalala ko yung aming mga picture. Sabi ko yung aking picture na ako'y pinagtulakan. At ang sabi ko na aking kaibigan ganito, Nens, nasabi niya, alam mo, kung sa sukat ng pako, ikaw ay tiuno. Andito! Ang pako ay pinag-tiuno, ganyan lang yun. Kasi may pakong 2, 3, 4, at saka may 5 pa na pako. Mahaba. Ayoko doon yung pinari sa tiuno. Talagang pinakabag ako sa sarili ko. Sabi ko, napakaliit ko nga pala. Siyempre yung pako o sa pako, tiuno. Ang sabi pa niya ganito, alam mo, sapagkat ang sukat mo kung sa pako ay tiuno, huwag kang mag-aasawa ng kalabito. Alam niyo yung kalabito? Yung pag-repair sa sapatos, kakaganin nyo? Mas maliit pa yun sa tiuno. Huwag kang mag-aasawa ng kalabito. At ito yung conclusion. Sapagkat pag ginawa mo yan, magkakaano kayo ng tamtams. Alam nyo, mga minamahal na mga kapatid, kung ganito ang inyong buhay, parang wala kayong matatanaw na liwanag sa hinaharap. Ang sabi ko, napagsikapan ko sa tulong ng Diyos, makatapos ng elementary, makatapos ng high school, ngayon ang marami ng pagsubok sa kolehiyo. At parang hindi matatapos yung pagtatapos nagtatrabaho, ganito pa ang aking karanasan, parang walang kaloob na talento ang Panginoon sa akin. Pero alam niyo, mga minamahal, sa oras at kilalanin natin ang mga bagay na ito na ibinabahagi ko sa inyo. Sa oras at angkin natin ang pangako ng Panginoon na maaari tayong gamitin sa anumang paraan na kaya natin. Sapagkat sa Kanya galing ang lahat ng nasa sa atin. Huwag nating isipin at limitahan ang ating magagawa sapagkat tayo may magagawa ng higit kaysa ating iniisip at huwag ikumpara ang sarili sa iba. Ako'y nangako na may kailangan ngayon. Dapat tayo pumunta na. The one you judge may be using 2 out of 2 talents. Huwag tayo nga ito. Why you're using 3 out of 5? Kapag tayo may 3, titingnan natin yung 2, lamang pa ako sa kanya. Ang aking 3, magagawa, gano'n lang kanya nagagawa, pero sadyang dadalawang kanya. Ang iyo pala ay 5, at ang inaasahan ng Panginoon sa binigyan ng 5 ay 5. Sa binigyan ng 2 ay 2. Sa binigyan ng 1 ay 1. At maaari pang umunlad. Kaya hindi natin pwedeng ipare sa iba. Sapagkat maaari ang kaloob sa kanya 1. Sa iyo 5. Pwede kang paglalaki pag sila mo, 4 na natin. Ang kanya 1 pa lang. Pero ang inaasahan sa iyo 5. Sapagkat ang inaasahan sa atin ay ayon sa ipinagkaloob sa atin. We are rewarded for faithfulness, not for results. Katapatan. Sinabi ba ng amo? Sinabi ba ng boss nila? Okay. Sige. Okay. Mabuting alipin.
sapagkat nakalima ka. Mabuting alipin sapagkat nakadalawa ka. Hindi ganun eh. Mahina ka dahil kulang nga sa iyo. Hindi po result ang tinignan. Ang tinignan, faithfulness. Sa katunayan ng sabi, good and faithful servant. You have been faithful over few things, I will make you ruler over many things. I will make you in charge of many things. Mga minamahal na mga kapatid, it's not enough to know what to do. You must do it. Your efforts make a difference to God. Although salvation is not based on works. Ang theology natin, salvation is not based on works, but saved people will work. Sabihin natin, tayo gagawa pa tayo para maligtas. Hindi mo, iniligtas na nga tayo at dapat tayong gumawa. Remember, judgment will come. And judgment is based on works. No fruit, no reality. At sa ating conclusion, mga minamahal mga kapatid, mayroon pong mahalagang object lesson kung bakit binanggit ito. Ang tayo po ay gumawa at maging tapat. Hindi sapat na gumawa. At hindi naman tayo magiging tapat kung walang ginawa. Habang hinihintay natin ang Panginoon, habang siya wala, gumawa tayo na may pagtatapat. That is the object lesson. We should work and be faithful while Jesus is come. God bless.